Hello Kathgan fans! Ito na nga ha, medyo malalim no ang Instagram story ni Sir Alden at kapupulutan natin ng isang malalim na lesson din po mga kasembreros. Ito nga sabi niya, series siya ng parang sequence na kumbaga pa na quotes mga kasembreros and inspirational quote mga kasambreros. Sabi niya dito sa unang picture, it may take 6 months, maybe 1 year, next picture, or even 3 years, but one thing is certain, I will make it happen. So yung nagbibisikleta mga kasambreros, ito ang sasabi niya na parang di ba sasali siya sa Tour de France mga kasambreros. So alam ko may mas malalim na meaning apart from joining Tour de France mga kasambreros kung bakit niya ito pinost. Maybe sa buhay. And naalala ko yung 6 months siyang nagkaroon ng depression mga kasambreros last year, di ba? So na-connect ko siya doon na baka ito yung pinagdaanan niya. And pero yun nga, no, at the end of the day talagang porsigido siya. He is determined. He is tenacious, kumbaga pa sa ating English vocabulary. And bodacious siya mga kasambreros when it comes sa kanya. Kumbaga paano siya stubborn sa kanyang pangarap. Stubborn in a good way. Recalcitrant in a good way, mga English vocabulary natin. So ganun siya mga kasambreros, no? Parang sa pangarap, when you need to be focused and you need to be, parang nag-preach na ako dito, no? Pero yun po mga kasambreros, sa sobrang lalim na tayo din, kapupulutan natin ng aral ito na dapat tayo din sa ating goal. Yan sasabi ko na na patience is a virtue, kasi sa pag-aantay natin ay dapat sinasamba natin ng Diyos, no, ginagawa natin yung tama mga kasambreros at saka pleasing sa kanyang harapan. So ganun ni Sir Alden, no, may mga goals siya. Ito yung, di ba na-mention natin parati sa sometimes yung pangarap, yung ating goal ay aabutin ng mahabang panahon. It takes years sometimes months, depende sa approval ng Panginoon mga kasambreros. So ang gagawin natin is be patient, and while waiting ay ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. So yun po, and that can only be found sa Biblia mga kasambreros. And then ito, sabi ng caption dito ay blooming daw, no, at saka glowing si Ma'am Catherine mga kasambreros. Nag-glow ang inyong Catherine Bernardo dito sa kanyang outfit niya sa Pilipinas Got Talent. And definitely, no, nag-glow ang inyong Mrs. Fulkerson mga kasambreros. Hindi nakapagtataka kasi masaya, kumapa yung pusong masaya, no, happy inside mga kasambreros, ay yun ang nagpapaglow sa tao. Kung kaya kapag punong-puno ng saya ang kanyang puso, ay nagre-reflect din ito outside. And then ito, dito ko nalaman itong push-up na ginawa ni Sir Alden dun sa gym nga mga kasambreros. So ito si Sir Ed na yun nga, na ayon sa aking kumapa sa ating kasambreros din at kapwa Katlinatics ay may cancer, no? So parang may cancer, parang nagre-raise sila ng funds tapos para i-donate po sa sa mga cancer patients mga kasambreros. So dito rin pala si Kuya Kim, no, and any other gym buddies na of course sila Prince Benmar, si Daddy Bay, no, parang kada push up mo meron siyang katumbas na amount para maibigay nga dun sa kanilang recipient mga kasambreros. So hindi ko sinalaman yung kwento nung hindi nag-birthday celebration si Sir Ed mga kasambreros. And si Pops Alden, siya, no, parang siya yata yung maraming push-ups. So the more you ayan, so meron pang resibo. So ganun siya mga kasambreros, makakapag-donate ka sa grabe, no, ang ganda ng kanilang push ups for a cause mga kasambreros. So napakaganda ng kanilang layunin talaga. So kapag dito natin nakita na kapag na pure ang iyong puso mga kasambreros, pure ang lumalabas dyan, ay maghanap ka ng paraan para gumawa ng mabuti. Ganun mga kasambreros, no, napaka inspirational at saka motivational.
And then ito, ang cute ng batang ito kasi caffeinatic siya mga kasambreros. Yung sa cellphone niya, ayan, kumapakat din yung kanyang tinitingnan mga kasambreros. Nakakatuwa lang. And then ito, ginawang animation mga kasambreros ang Kathleen. Para silang cute-cute na mga manika or parang doll mga kasambreros pero animated form siya. Si Ma'am Catherine naka-black, si Sir Alden naman naka-white kasi parang ito yung recent nila na outfits mga kasambreros. So sobrang cute lang ng ginawa ng isang fan dito. And then ito, yung dalawang fans na ito, magjowa yata ito. Tapos ginawa nila yung dila trend ni Sir Alden mga kasambreros. So parang hindi naman halata na Aldinatic ang dalawang ito mga kasambreros. So sobrang kulit lang. Labas dila sa huli. Parang may twist siya mga kasambreros. And then ito, last ko na nakita or parang lately lang, kagabi lang actually na napansin na ito yung padila ni Sir Alden kasama si Junia Petunia mga kasambreros. So si Junia Petunia ay close friend niya rin ito mga kasambreros, no? Nakasama niya sa Thailand and so on. So ang kulit din ng samahan ng dalawang ito mga kasambreros kasama ang kanyang mga friends din na sila Mitch Oliva at saka si Marlene Capones at saka yung kanyang mga gym buddies mga kasambreros. And then ito, sobrang ganda ng Catherine dito sa kakapost na na picture niya naka-brown mga kasambreros sa Pilipinas Got Talent. So blooming na blooming nga talaga ang inyong Mrs. Fulkerson. So happily and may joy sa kanyang puso bilang siya ay si Joy mga kasambreros. And then ito second to the last item natin. Although matagal na ito mga kasambreros kasi parang nakita ang gas. Di ba nagpapagas siya mga kasambreros ng kotse tapos ang kulit-kulit na naman ng expression ng inyong box office queen. So ang angas tapos ang gas na parang ganun mga kasambreros ang gustong sabihin dito. Sobrang kulit talaga ni Kuting Catherine mga kasambreros. And then ito, last item natin. Alam ko matagal na rin tong picture na to during ng kanyang TCL na photo shoot mga kasambreros. Ay naka-red siya so ka-post lang ng admin. So pinost ko lang din kasi ang cute ng kanyang kulay pula na damit mga kasambreros. So if I'm not mistaken ay Century Tuna or TCL. So dalawa lang naman yung red niya na mga kasambreros na color theme na brand endorsements. So yun po. Alright, sinasya sa ating Captain items Sana po ay pangyan po natin ang Word of God and Blessed Tuesday po and June 3, 2025 ang ating petsa ngayon. Para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Renew din. Bakit kaya ganito ang title? Romans 12:2, Do not be conformed to this world but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So ang verse na ito mga kasambreros, yung renew or transform mga kasambreros, yung phrase mismo na transform by the renewing of the mind, ay matatagpuan natin nga sa verse na ito. And ang chapter na ng Romans, yung buong 12 mga kasambreros sa chapter, ay nagmamark ng transition ng sulat or liham or epistle mula kay Apostol Pablo na kumbaga isang theological teaching or practical teaching mga kaso. So from theological teaching to his practical teaching. Ang Book of Romans is probably the closest thing in the Bible to systematic theology mga kasambreros. And si Apostle Paul dito ay hindi siya nag-build ng church mga kasambreros sa Rome, but he had every intention of visiting that church on his way to Spain. So ang Rome kasi is capital city ng Italy mga kasambreros. So magkalapit lang sila doon. So ano nga ba itong renew mga kasambreros, no? So after teaching the great doctrine regarding the gospel of God's righteousness, that is ours through faith in Christ, that's chapters 1 to 11 actually mga kasambreros.
And then nagsimula si Apostle Paul na mag-exhort, no, ng godly or maka-Diyos na pamuhay. So paano ba tayo dapat pamuhay in light of the saving power of the gospel? So ito yung tinalakay niya dito sa Romans 12 to 16 actually. So chapters 12, 13, 14, 15, 16. So yun ang kanyang kumaga pa ang goal niya or aim mga kasambreros na ituro sa mga tao or mga mananampalataya sa Rome mga kasambreros. That is why they're called Romans. The practical section of Roman begins with the great therefore, seeing all that God did on our behalf. Therefore live like this. So ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin, lalong-lalo na yung yung Romans 5:8 na kung saan ay demonstrate at saka pinatunayan ng Diyos Ama yung kanyang pag-ibig sa atin nung tayo makasalanan pa. And He let His Son Jesus Christ, beloved Son, na mamatay sa krus mga kasambreros. And yun nga, sabi niya dito, nag-a-appeal siya, no? Kapag ating babasahin mga kasambreros ang Romans 12:1-2, ay nag-a-appeal siya. Kumbaga pa iminumungkahi with with urge, no? May force mga kasambreros, and hindi siya force na pinipilit talaga na physical force, for example. Hindi po. Nandun yung lowliness, nandun yung love, nandun yung care and concern niya because tinawag ng Panginoon si Apostle Paul sa isang dakilang mission na ipamahagi or ibahagi ang gospel sa specifically no sa Europe and Asia mga kasambreros. So sa chapter na ito no sa verses 12:1-2 mga kasambreros ay na-mention niya dito yung i-present natin yung ating katawan no bilang buhay na sakripisyo at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. And the phrase mercies of God ay sinasabi kasi dito sa Romans chapter 12 verse 1 mga. So I appeal to you therefore brothers by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable, with which is your spiritual worship. Napaka-interesting nito mga kasambreros yung note at saka reminder ni Apostle Paul sa atin na we must be transformed by the renewing, no? Renew mga kasambreros ng ating pag-iisip. So the mind is the key to the Christian life. The reason why non-Christians do not respond to Christian truth is that they cannot discern spiritual truth. Ito yung sasabi natin na kapag may tama kang mindset, may tama kang pag-iisip, may right thinking, that will also lead you to right way of living mga kasambreros. And yun nga, sasabi natin na sasabi dito na yung mga non-Christians, yung mga hindi na nanampalataya at walang pag-ibig sa Diyos, walang close at intimate na relationship sa Panginoon, ay hindi nila na-discern, hindi nila nauunawaan yung spiritual truth mga kasambreros kasi yung thinking nila ay hindi nakakapag-discern, hindi nakakapag-unawa ng mabuti, no? So napakaganda at napakahalaga talaga na yung mind natin ay nakatuon sa gospel mga kasambreros. And the gospel is a call for the believer to repent of his sin and embrace Christ by faith. So the Greek word translated repentance carries the notion of a change of mind. So renew. Kapag sasabing renew, di ba? Kapag, halimbawa, renew mo ng lisensya mo, o renew mo na yung passport mo, ganun. So, yun siya mga kasunod related doon. And sa atin naman ay spiritual renewance, mga kasunod renewal. So, kapag atin pong refresh ba, kumbaga pa sa computer. So, kapag sa computer, kapag ni-refresh mo ay gagana ulit at saka mag-work ulit na mabilis mga kasambreros. Therefore, napakahalaga na ang ating isip ay atin pong renew mga kasambreros so that makakapag pamuhay tayo ng maayos at according sa pananampalataya at saka sa will ng Panginoon mga kasambreros. So napakahalaga ito because yun nga, kapag practical teaching ang tinuturo ni Apostle Paul at saka spiritual teaching, connected yung dalawang yon na kapag he is teaching spiritual doctrine, spiritual truth mga kasambreros ay nadadala at saka connected yun na yung ating pamumuhay ay spiritual. Yun po siya mga kasambreros. So napakahalaga na i-conform. Kung wag tayong magpadala. Yung term kasi dito na do not be conformed to this world. Ang mundo kasi natin ay uso, no? Kapag uso talaga
Lalo na kapag nasa social media, pag trending, kahit mali yan, no? Kahit medyo malaswa, kahit medyo may kalibugan, kahit medyo mali, mga kasombreros ay sinusunod ng mga tao. And isa nga sa mga examples ko dito na literal ko talaga nakita, mga kasombreros, kasi bihira lang din magbisita ang aking kapatid at saka yung kanyang anak dito sa bahay. So nakita ko talaga, no, 4 years old, 5 years old pa lang sila. So kapag babad sila sa social media, kapag babad sila sa cellphone, mga kasombreros, yung mga reels, no, hindi po lahat ng halos, kasi hindi lang konti, pero marami na nag-upload ng mga, alam mo yun, yung mga hindi dapat pang bata, mga kasombreros. And come to think na yung mga batang ganon, mga inosente pa, ay nagkakaroon sila ng idea, nagkakaroon sila ng pag-iisip na hindi maganda, mga kasos, because of the videos that they watch. So hindi lamang ito applicable sa aking pamangkin, kundi sa lahat ng mga kabataan, sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga tao, na lalo na po yung ating mga mata ay windows to the soul. So kung ano yung ating napapanood, ano yung ating nakikita, mga kasombreros, ay importante, kasi dinadigest yan ng ating utak, ng ating mind, mga kasombreros. So whatever we see, whatever things that we watch, mga kasombreros, ay napaprocess ng ating mind in general. So it's really interesting. So the mind is the key to the Christian life. So the gospel is a call to the Greek word repentance. Our thinking must be changed or transformed from old ungodly ways of thinking into new godly ways of thinking. So ito yung gustong sabihin ni Apostle Paul, reminder sa atin na yung mga dati natin mga pag-isip, yung dati na mga nasa isipan natin, mindset natin, no, thinking natin, ay baguhin natin, no. So from ungodly to godly, mga kasmas, what we know in our minds to be true forms a conviction in our hearts of the truth, and that conviction in our hearts translates into action. So yun nga, no, kapag anong paniniwala ng tao, yun din yung kanyang ina-act, mga kasmas, as I'm always saying, and that's what the Bible is saying, mga kasombreros. Therefore, we must first renew our minds. And the only way to replace the error of the world's way of thinking is to replace it with God's truth. So, yung mundong ito ay punong-puno ng kumapasamot-saring mga false doctrine, false teachings, mga kasombreros. Hindi lahat po pwede mag-share ng information, hindi po pwedeng lahat mag-share ng facts ng truth, mga kasombreros, because baka yung iba dyan ay false teachers, mga kasombreros, kaya yung iba naniniwala na hindi naman dapat, na hindi totoo, mga kasombreros, and which is very dangerous. So there are no shortcuts, there is no magical formula for renewing our minds. We must fill our minds with God's word, as Jesus prayed to the Father, sanctify them in the truth. Your word is truth. So that's John 17:17, mga kasombreros. So yun, walang ibang formula. Read and digest and follow and obey, mga kasombreros, God's word sa Bible. So that's the easiest, that's the most mas pinakamadali, mga kasombreros, na gawin natin, at saka accessible, yun, most accessible thing to do, mga kasombreros, yung ating Biblia. We can also have mobile app na Bible, mga kasombreros, kung kapag tayo po ay kailangan ng ganon, kasi may mga hard copies, printed copies na Bible, and then meron din pong online copies. Alright, sinalaman po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po. I love you.